Itadakimasu. Good morning mga kasudlay. For today's video, tayo ay pupunta sa ating farm at ayan nga, nakita nyo ang lago-lago na naman nating talong kaya wala na naman mapagdiskitahan ng lola nyo kundi mangalbo ng ating mga sanga at dahon ng ating talong kasi gusto ko sila i-reset guys, gawa ng ang dami na rin kagat. Bukod sa mga kagat doon sa dahon, pati yung ating mga bunga ay kinakagat na kaya maliliit pa lang ay may mga damage na which is ayun na ayun ng lola nyo kaya naman ay start natin silang i-reset. Mga pananim nyo guys, huwag kayong matakot na mangalbo kasi talagang tutubo-tutubo sila at kapag ka na-reset nyo siya mas maganda ang magiging result nila kasi nga magkakaroon sila na mas marami bagong sanga plus ng mga bagong bulaklak. Kaya yung mga insekto ay matatanggal nyo din sila kapag kaganyang wala na sila makaing dahon. Ito guys yung mga pananim natin na talong. Kung makikita nyo kinakalbo ng lola nyo. Nire-reset natin siya kasi nga ay puro kagat ng beetles yung kanilang mga dahon. At ayan nga may mga itlog-itlog pa sila dito sa ating dahon. Ayan nakikita nyo yan. So ang ginagawa ng lola nyo para hindi rin sila humaba guys at nakikita natin sila na mas maayos kapag medyo mas mababa lang sila at yung nutrient syempre mas mababa yung nilalakbay mas masasarap ang magiging bunga nyo kaya mas marami pa rin silang bubungahin kaya kailangan nire-reset natin sila na ganyan. Ayan at makikita nyo naman mga ilang linggo lang yan guys, malagong-malago ulit yung mga yan. Tapos nire-reset natin sila kasi nga may mga ano na yan, may mga itlog-itlog na plus ang pangit ng mga bunga natin this time guys, first time ko tong na-experience na nagkaganito yung mga talong natin kasi kinakailangan mo natin sila i-control no, yung pagdami nila kaya eto yan yung beetles na yan, hindi ko alam kung anong pangalan yan, sobrang nakakairita to guys. Ayan talagang pati yung mga bunga natin dati hindi naman tinitira yung bunga natin so hindi maganda yung pinagtaniman natin sa kanila kasi ano to cover siya dito ng gumagapang plus may gumagapang dito. So dito hindi masyado nakakapag-flow yung hangin ng maayos. Kaya ang nangyayari guys, nababahayan sila. Ang insekto kasi ayaw niya ng mahangin. So dapat pag itatanim nyo siya talaga ay yung area na malakas ang hangin para naaalog-alog sila at hindi sila masyado nadadaanan. Kung napapansin nyo yun, dun siya nakatanim last year dun sa may area na corner na yun. So ngayon, nandito sila sa area na kung saan guys ay hindi sila masyado nahanginan. Kaya ang tendency ay yung ating mga dahon puro kagat, puro pati bunga kinakain nila. So ayan, kaya nire-reset natin sila. At ang pangit nga ng mga bunga natin guys, ayan nakakainis. Although sa labas lang naman yan, hindi naman siya uod kasi hanggang labas lang sila. Kaya makakain pa din, balatan nyo lang. Ayan, at ganyan kadami yung harvest natin dun sa mga natanggalan natin. Pero yung iba hindi pa natin tinatanggal kasi matigas pa. At wala pa yan masyadong, hindi pa siya masyadong juicy kumbaga. So ayan guys, hanggang dito lahat yan tatasasin na natin at malinga tayo. So sa susunod dahil malaki na yung taniman natin, ang mangyayari dahil meron na tayo isang taniman dun sa isa na mas malawak, yung mga crops natin dun na natin lahat itatanim next year. And then dito, katulad nito kasi dahil lack of space tayo, yung sili tsaka yung talong pinagsasama ko palagi yan talaga. Pero next year hindi na natin gagawin yan. Bubuko din na natin yung sili kung sili lang, kung talong ay talong lang dahil marami na tayong space na pagtataniman no. So yung mani hindi na rin yan natin itatanim dito. So doon na lahat yan sa ating bagong farm. So yung mga makakain lang natin everyday dito, yung mga crops na matagal bago ma-harvest doon natin sa malaking farm. Kaya malaki na yung space sa pagtataniman nila, hindi ko na sila sisiksikin kasi kapag siksik na ganyan guys, ang tendency ay hindi masyadong nakakapag-flow yung hangin at nababahayan sila ng insekto. Good morning guys, finally ay harvest na natin yung ating mga mais at meron pa naman tayong mga natira-tira no, kaya good thing. And then ang unahin natin ay tasin natin tong ating mga pinagtaniman ng mais. Ayan. So may mga makakasama silang lupa so kailangan natin silang pagpagin para hindi tayo maubusan ng lupa dito. Tapos hindi ko yan guys itapon no. Ang plan ko kasi guys ay i-grind sila dahil meron tayong binili sa online ng pang-chop nila para magamit natin sila na pataba. So i-chop natin sila, i-grind and then gagawa tayo ng paggawaan ng pataba natin dito sa may gilid. Pwede natin kuhanin yung kanyang young corn. Ito guys yung mga mais na hindi masyadong na-develop. So tikman natin guys. Itadakimasu. Tikman natin. Young corn pa. Pwede pa sila gulay. Yung lasa niya guys, nasang mais. Pero malambot pa siya. Medyo may konting asim siya, pero mais na mais yung lasa niya. May tamis na din siya guys. Super lambot niya. Gutom na gutom lola niya. Ito yung harvest natin na mais.
na sweet corn. Let's eat guys, kasi gutom na yung lola nyo. Itadakimasu guys. Ito yung ating sweet corn. Itadakimasu. Grabe yung tamis niya guys. Ang level ng tamis niya, yung tamis ng manggang hinog sa atin. Ganun katamis. Hindi to OA guys, totoo to. Talaga napakatamis niya. Ang tubig niya kahit na maulan ng maghapong magdamag ng isang araw at kahapon, hindi siya matabang. Super tamis. Hindi natin dinala yung tester natin guys. Saktong-sakto, gutom na gutom yung lola nyo. Ang sarap. Grabe. Grabe. Tapos doon sa mga magtatanong na kinakain pala ng hilaw ng mais, yes, kinakain ng mais ng hilaw. Lalo na kung bagong harvest. Pero syempre dapat yung hindi pa magulang. Dapat yung tamang-tama pa yung kanyang edad. Kasi kapag magulang na guys, medyo matigas na yung balat talaga nila. Yun yung hindi na natutunan sa tiyan natin. Ito yung sinasabi nila na patay gutom guys. Yes, patay gutom ako kasi tanim ko to. Gusto ko i-enjoy yung tinanim ko at in-harvest ko. Ang sarap. Hindi galit yung mauwak. Narinig nyo ba yun? Ang sarap guys. Nakakatakot yung tamis niya guys. Para kung uminom ng soft drinks, ganun katamis yung ano niya, level niya. At mamaya magbubukas tayo ng isa doon sa bahay at ititest natin yung kanyang sweet level. Uminom ako guys ng tubig pagkas mo kumain ng mais kasi super tamis. Parang naumay ako. Kakatakot na lola nyo kumain ng sugar ngayon guys, sa totoo lang. So ito parang bungi-bungi siya kasi mararamdaman natin. Ito yung isi-sweet test natin mamaya sa bahay. Mararamdaman natin kapag bungi-bungi. Ayan. Dulo niya hindi masyadong na-develop. Ito yung isi-sweet test natin sa bahay. Tingnan nyo naman to, sayang guys. Oh, kinain ng uwak. Ito mixed corn to, tingnan nyo. Itong variety na to guys, ito yung mix ng white and yellow corn. Ayan kung makikita nyo. So first time ko nakita yung bunga niya. Apakain natin to kay uwak. Ayan. Itong area na to ay bulok na. So hihimayin natin sa kanya. Andito si Ate Akari guys. Siya yung pinag-harvest natin. Ayan. Para ma-experience niyan. Insekto, takot kasi sa mga insekto yan. Pagpag mo lang, pom-pom-pom sirbaino. Papadala natin yan kay Asher eh. So, ayan. Ganyan kalaki yung mais natin, guys. At gusto mo bang kumain nito? Ibibigyan na natin kay Asher lahat. Tapos, ano pa? Ito pa, Oh. Ngayon na yun. Nakita mo kung gano'ng kalaki. Takot kasi sa mga insekto yung mga yan eh. Atomos ko si. Dati gustong-gusto nyo man nagpa-farm. Alam nyo, pinabayaan ko yan na hindi na nagpa-farm. At tanggalin mo to. Ay, hindi natin tinanggal yung. Hawakan mo itong malaki. Hilahin ko to. Hindi natin tinanggal yung maliit. Tingnan nyo guys. Ganyan yung magiging result. Liliit yung mais nyo. Kasi may kaagaw siya na mais. Ito pa yung isa. Actually, ito yung tinaob nung ano eh. Hindi niya nakuha. Ayan, ang laki. Umaso. Tabi timiru. Namade. Namade? Oo, may mo. Masarap kaya yung pagkanama. Ayun pa iba oh. Nasa loob. Ayun oh. Ito na. Ano pakaramdam? Doon na kimuchi. Harvest rin. Kahit langgam, takot siya. Langgam lang naman yan ay ari dake. O ayan guys, yung mga natira natin na mais na ipapadala natin kay kapatid. Ayan, papakwa natin yung pakwa naman sa kanya guys. Ayan yung pakwa natin guys. So kailangan pag pinuputol nyo yung pakwan guys, ay huwag nyo pupudpudin kasi para pag hindi agad-agad makakain, ay hindi siya basta-basta babubulok. Una, pangalawang pakwan natin guys. Ayan, papadala natin kay Asher. Tapos yung nasa ilalim, tatanggalin na din natin. O, lagay mo na sa basket. Kuchidi ka na. Kuko.
Tapos ito pa isa, oh. Ito, tuyot na din yung ganito niya. Sabi pala, tandaan daw kailangan. Ay, tuyot na to. Sa taas. Sigaw, hindi kasi pwede itong pudpudin. Sabi nila guys, kapag katuyot na yung ganito, ito tuyot na, oh. Ngayon, hindi ko alam kung totoo ba yun. Kasi yung kulay niya, kung titingnan nyo, hindi naman siya mukhang hinog na. Pero yung tunog niya, makapal na. So, ito pa. Ito. Haba mo. So, ito guys, yung okra natin. Kaya gagawin natin, tatasasan natin sila ng mga bagong sanga. At itong sanga na to guys, yung pinagtanggalan natin ng okra. Kapag maulap at nag-uulan, mas maganda siya guys na itanim nyo ulit. Dahil pwedeng pwede. At ang gagawin nyo lang, tatanggalan nyo lang siya guys ng mga dahon. Since nag-uulan ng 2 araw kahapon tsaka ngayon, nung isang araw, itatanim natin siya ulit sa ating lupa. Ayan. Para may another okra tayo. Tapos babawasan lang guys natin sila ng mga dahon. Kasi pagka hindi tayo nagbawas ng dahon, ang mangyayari, hindi lalaki yung ating mga okra. Hindi dadami yung bulaklak niya. Nasa dahon lahat ng sustansya. Meron tayong isang okra dito. Ayan, tingnan natin guys kung makakain pa siya, pero mukhang makunat na siya. Ayan, makunat na. Sana pala hindi ko na tinastas. Kaso, pag hindi natin ito tinastas guys, hindi dadama yung bulaklak natin. Ang unang bunga talaga ay tinatastas. Para lumabas yung kanyang mga bagong dahon at bulaklak. Ayan. Sayang itong mga dahon na to, pwedeng durugin at pakain sa manok. So ayan guys, kinalbo na natin yung ating mga okra. Ayan, para maglabasan na yung kanyang mga bagong bulaklak. At mas mapunta yung nutrients sa kanila. Kasi kapag puro dahon lang yan, puro sanga, hindi tayo magkakaroon ng madaming bulaklak. So ganyan lang yung gagawin nyo sa inyong mga pananim. Then yung mga pinagputulan natin, eto guys, tinanim natin siya dun sa area na pinaka gitna ng nagtanggalan ng mais. Kasi ang mais guys, hindi naman talaga yan masyadong kumakalat yung ugat niyan. Kaya pinagtaniman yan, pwede nyo pang magamit. So ito guys, yung papaya natin, tatasasan natin siya ng dahon. At napuproduce na rin siya ng bulaklak, ano. Nyo? Kuha lang tayo ng mga kamatis natin, saka yung mga ampalaya natin. Parang okay na din siya. Jajan! So ito guys yung ating pakwan. Ang liliit lang nila, no. Ang expected ko malalaki sila. O dahil tatlong magkakatabi sila na maliliit, tas hindi nga natin siya tinastas. Marami yung pumutok na. So ang gagawin natin dito guys ay i-dry natin. Tikman natin tong isa. Actually ito pumutok na yun. Tikman natin guys yung ating kamatis. Ang sarap. Matamis na maasim. Pinapapak din nila Ate Asta kasi to. Pag maulan, alam nyo ba guys, yung mga kamatis mabilis mabulok. Kasi ang dami nilang absorb na tubig. Isa-isa ko na lang kasi mayroon pang hilaw. Grabe guys, parang ayaw mo nang pitasin eh. Nakakahinayang pitasin eh. Oo, matay tapos. A moment's peace, a quiet retreat. The world outside can rush and wait. In this cozy space, I see. So, nakuha na natin guys yung ating kalabasa na pagkalaki-laki. Ayan. Tapos meron pa tayo isang hinog dito eh. Ang bigat guys. Ang bigat niya. Ayan. Yung ating kalabasa. So, ayan guys, yung mga sili natin.
Ito yung Korean chili natin guys. Super anghang. So ito yung sample guys. Nakita nyo, tingnan nyo. May mga kagat-kagat siya. Hindi natin ma-perfect yung ating bell pepper na hindi pwedeng walang kagat. Na-injectionan siya. At ayan, nakikita nyo, ang dami natin papalabas. So, nagbubunot tayo ng tatanggal tayo ng mga sanga sa ilalim kasi nga para nakikita natin yung mga insekto. Katulad nito guys, tingnan nyo, bumigat na siya dahil mabigat yung kanyang mga bunga. So ginagawa ko dyan ay tinatali ko siya dahil nababali kapag malakas ang hangin. Ayan, tingnan nyo, ganyan lang siya. Bustling and bright, but here in my haven